Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. At Happy New Year sa lahat. Welcome 2025. Sana ay masarap at masaya ang inyong celebration ng nakaraang bisperas ng bagong taon. Pati na rin yung Christmas, sana ay naging maayos lahat. Naging masarap ang mga handaan. At sana sa lahat ng ating mga kababayan, saan mang dako ng mundo kayo naroroon, ay masaya kayo na nag-celebrate ng New Year at nasa maayos at ligtas kayong kalagayan. Thank you for joining me today. This is actually my first vlog for 2025. At ang una nating pagtutuunan ng pansin ngayon, yung discussion about dito kay Sara Duterte. Marami kasi hanggang ngayon na nagsasabi na hanggang ngayon daw ay mukhang wala pang lumilitaw na possible na pwedeng ilaban dito kay Sara Duterte sa 2028. Assuming hindi magkakaroon ng problema itong si Sara Duterte dito sa mga darating na linggo at araw, especially yung sinasabing impeachment case. So pag-usapan natin, ano ba talagang meron? Anong meron itong si Sara Duterte? Bakit marami nagsasabi na siya pa rin, she is still the force to reckon with pagdating ng presidential election. Totoo nga ba to? Na hanggang ngayon, wala pang nakakapantay sa kasikatan nito kung pag-uusapan ay yung presidential election. Meron naman siguro, pero hindi pa masyadong lumilitaw at hindi pa masyadong nadidiscuss. Actually, di ba, itong mga Tulfo, mga sikat na sikat din sa ngayon. Especially itong si Rafi Tulfo, dahil nga ito ay isa ring phenomenon pagdating doon sa kanyang programa na nag-handle karamihan na problema ng mga mamamayang Pilipino. So isa yan sa nakikita natin. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin, i-compare natin siya, itong si VP Sara sa ibang possible candidates. I-compare natin siya doon sa ibang tao na pwedeng tumakbo at merong kakayahan at merong qualifications. Mag-focus tayo sa qualifications at sa mga qualities ng tao na iahambing natin sa qualities nitong si VP Sara Duterte. Assuming nga na hindi siya magkakaproblema dito sa mga i-final na impeachment cases. So, umpisahan natin. But before that, para doon sa mga bago pa lang dito sa ating small channel, please subscribe at saka paki-press na rin yung notification bell, pati yung like button, at you might want also to share this vlog later on kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat naman tayo mag-share sa ibang tao para malaman naman yung ating programa, ang ating mga discussions dito sa aking munting channel. Thank you so much at sige, tuloy-tuloy na tayo. Itong si Sara Duterte ay of course marami na rin naman nakakilala dito. Ang kanyang nickname ay si Inday Sara. Pinanganak si Inday Sara noong May 31, 1978 sa Davao City. At yun nga, ang tatay niya, of course, ay alam naman natin na si dating President Rodrigo Duterte. At ang kanyang nanay naman ay isang dating flight stewardess na nagngangalang Elizabeth Zimmerman. Siya nga ay kinasal kay Attorney Manasseh Reyes Carpio at nagkaroon sila ng 3 anak. She completed a degree in respiratory therapy
at San Pedro College in Davao City. But later on, nag-pursue siya ng kanyang law degree sa San Beda College. Pero lumipat siya ng San Sebastian College Recoletos in Manila at doon na rin siya nag-graduate. At siya ay pumasa ng bar examination noong 2005. Ang kanyang background sa politika, siya ay naging Vice Mayor ng Davao City noong 2007. At ito ay during the time na mayor ang kanyang tatay na si Digong Duterte. In 2010, pinalitan niya na ang kanyang tatay sa pagiging mayor na nakatapos ng term. Nung pinalitan niya ang kanyang tatay bilang mayor ng Davao City, ay nag-serve si Sara Duterte hanggang 2013. At nung time na yon, nakilala si Inday Sara, naging kanyang biglang pagsikat yung kanyang pagsapak doon sa sheriff na nagsaserve ng demolition order. So, naging napunta sa limelight si Sara Duterte at napansin na siya sa buong Pilipinas dahil dito sa pinakita niyang katapangan. No? Pero, itong sheriff na to ay kasama yung kanilang organization na mga sheriff dito sa buong Pilipinas ay nagdemanda. At later on nga, itong si Sara Duterte ay humingi ng tawad at humingi ng apology dito sa sheriff na to. At later on, naging supporter niya pa itong sheriff. Okay? And then, nung matapos yung kanyang term as mayor, nag-focus muna siya sa kanyang private practice bilang isang abogado. Nag-serve uli siya bilang mayor noong 2016 to 2022. Ito yung during the presidency of her father, Digong Duterte. Nung 2022 ay nung patapos ang term ni Digong Duterte, siya naman ay tumakbo bilang Vice President alongside Bongbong Marcos. At sila nga ay nanalo. Alam naman nating lahat yan. At siya ay in-appoint na Secretary of Education ni Bongbong Marcos. And during her incumbency dito sa pagiging DepEd Secretary, ay nagsulputan na ang maraming issue. Kamukha nung pag-reject daw niya sa request ng mga public school teachers for salary increase. At isa pa yung pag-order daw niya to strip classrooms bare of visual learning aids. So ito yung mga naging controversy niya during her incumbency as DepEd Secretary. At most of all, ito yung nakakuha siya ng confidential funds and spending them in just 11 days. Ito yung mga naging controversies niya during her incumbency as DepEd Secretary. At lalo pa naging controversial ito nung inimbitahan siya ng Kongreso to submit herself for an inquiry para doon sa nire-request niyang panibagong budget for the coming year. At of course, ginisa siya rito doon sa kanyang nakaraang spendings doon sa nakaraang taon. At nagkaroon dito ng mga kakaibang ipinakitang pag-uugali or attitude itong si VP Sara doon sa Congress at towards sa mga congressmen. At siya of course ay nag-resign bilang DepEd Secretary at pinalitan naman ni Senator
Angara. But of course, nagtuloy-tuloy din ang investigation at tungkol dito sa kanyang spendings, hindi naging maganda ang dating sa kanya. At ang dami na ngang kwentong lumabas dito. Isa na rito yung pag-alis yung kanyang chief of staff na si Attorney Lopez, si Zulaika Lopez, na lumipad papuntang States. Although after a few weeks ay bumalik naman at doon na napilitang mag-attend sa hearing itong si Zulaika Lopez. At ang ibang empleyado rin niya ay hindi rin sumisipot doon sa hearing. Hanggang sa isang araw ay napilitan na sila magsidalo doon sa hearing at dumalo na rin si BP Sara doon sa mga hearing na yan nung umattend yung kanyang mga empleyado, pati na rin si Zulaika Lopez. At of course, marami nangyari nga rito in the course of the investigation. Maraming naging controversies dito. Isa na rito yung kanyang pagiging yung mga ipinakita niyang trait doon sa hearing. So, laman naman ng mga balita yan, laman ng mga television at saka naging laman ng mga pati doon sa mga social media. So, papakita na lang natin kung ano yung mga brief video na naging kaganapan yung time na naging controversial itong yung pagkakaroon ng investigasyon ng Kongreso. At ito ay naging naging mitya para mag-file ng impeachment cases against BP Sara, na ito ay inaantay natin magkaroon ng aksyon ngayong January. Isa pa sa isang notable trait ni BP Sara ay yung kanyang pagiging tahimik, no? Hindi siya umiimik pagdating doon sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Yung pangaharas ng China sa ating mga fishermen, pati na sa ating Coast Guard. Na maraming beses tayong hinaras, kasama na dyan yung pambobomba ng tubig, paggamit ng laser, pati na yung pagbunggo mismo sa barko na nagkaroon ng mga damage ang ating mga sasakyang pandagat. So isa yan sa mga nagiging questionable, nagiging mga tanong ng taong bayan kay Sara Duterte kung bakit nagiging tahimik siya pagdating sa mga ginagawang pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Never siya nagkaroon ng stand dito. Hindi siya nagbigay ng statement at hindi rin siya nagbigay ng stand. I-compare natin yung mga video na papakita natin yung mga formal speeches ni Sara Duterte at yung mga rants niya, yung kanyang papakita ng init ng ulo at kanyang pagiging, sinasabi nga ng ibang tao, pagiging arrogante doon sa mga pagsasalita niya over the media. So ladies and gentlemen, ayan yung brief rundown, yung pagkatao ni Vice President Sara. Okay, pumunta naman tayo sa isa nating gusto i-compare dito kay BP Sara na pwedeng sa tingin natin ay may qualifications at may qualities na pwede namang lumaban for president sa 2028. Ito ay walang iba kundi si dating Vice President Leni Robredo. Si Maria Leonor Santo Tomas Herona. Siya ay pinanganak noong April 23, 1965 sa Naga, Camarines Sur. Kanyang magulang ay sina Naga City Regional Trial Court Judge Antonio Herona at ang kanyang nanay ay si Salvacion Santo Tomas.
She was married to the former mayor of Naga City, the late Jesse Robredo, na namatay sa plane crash noong August 18, 2012. Si VP Leni, or the former Vice President Leni, ay graduate sa UP School of Economics sa UP Diliman noong 1986 sa kursong Bachelor of Arts in Economics. At nag-aral din siya ng law doon sa University of Nueva Cáceres at nag-graduate noong 1992. At siya naman ay pumasa sa bar exams noong 1996. So nung kanyang pagpasa, nung ma-admit siya sa IBP or sa Integrated Bar of the Philippines, nag-ano muna siya, nagtrabaho siya sa Public Attorney's Office or yung tinatawag natin PAW. At noong 1998 naman to 2008 ay nagtrabaho siya as coordinator sa organization na tinatawag na Sentro ng Alternatibong Lingap Panligan or Saligan, a Naga-based alternative legal support group. Ito ay nag-i-encourage sa mga young legal professionals na kumuha sila ng mga leadership roles sa society. Si Leni Robredo ay naging congresswoman noong May 16, 2013 at hinawakan niya ang vice chairmanship of the House Committees on Good Governance, Public Accountability, and Revision of Laws. At naging member din siya ng iba pang 11 other house panels. At during her incumbency as congresswoman, she was one of the principal authors of the House version of the Tax Management and Transparency Act or TIMTA. Ito yung Republic Act 10708. At isa pa rito yung the National Children's Month Act or ito naman yung RA 10661. Isa pa rito ay yung Charter of the Quezon City Development Authority or RA 10646. At isa pa rito yung the Open High School System Act or yung RA 10638. Isa pa rito, sa naging principal author siya ay yung pag-amend ng Probation Law of 1976. At marami pang iba na naging principal author siya. Of course, si Leni Robredo ay na-elect as our Vice President at she was sworn in as Vice President on June 30, 2016. At noong July 7, then President Digong Duterte called VP Robredo during a press conference and offered her the cabinet position as Head of Housing and Urban Development Coordinating Council na tinanggap naman niya. Pero nung December 4, 2016, she was informed by then Secretary Ivasco Jr. to desist from attending all her cabinet meetings starting December 5. Kaya ito, napilitan siyang mag-resign the following day as chairwoman of HUDCC and effective the following day. In March 2017, Robredo sent a video appeal to UN where she claimed that the PNP had an unwritten policies in the operations of drug war. So meron na siyang napapansin na hindi maganda doon sa war on drugs ni PRRD. Kaya gumawa siya ng video at pinadala niya sa United Nations. She said
some family members of the drug peddlers were being held hostage. Pati yung mga relatives ng mga drug users and pushers na wanted sa mga pulis ay pinapatay. Ito yung kanyang allegation. Ito yung message na pinadala sa UN na nagkaroon ng political wave or nagkaroon ng political turmoil dito sa atin. Pero dahil sa hindi naman supported ng kulang naman sa support ng documents or evidence ang kanyang allegation, some lawyers filed an impeachment case against her. Pero ito ay nireject. This was rejected by then President Digong Duterte himself. On November 4, 2019, again, PRRD assigned Robredo to be a co-chairperson to the Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs or ICAD or ICAD. Pero after 19 days, she was fired by Duterte after her meetings with foreign entities and her request for classified drug war information. Kaya hindi rin siya tumagal doon sa posisyon na yon at nagkaroon na sila ng hindi magandang samahan nitong si PRRD. Pero isang kagandahan doon sa Office of the Vice President nung siya ay nakaupo, from 2018 to 2022, the Office of the Vice President received the highest audit rating from the COA. So ito yung isa niyang magandang record bilang Vice President. Ayan mga kapatid, mga kababayan, ladies and gentlemen, yung pagkatapos ng ating maikling presentation and discussion about qualifications and konting track record ng ating Vice President ngayon na si Sara Duterte at nung ating former Vice President na si Leni Robredo, tingnan naman natin yung kanilang qualities as a person. Try naman natin i-compare ang dalawang personalities na ito. Si Sara Duterte bilang currently sitting VP or Vice President ng Pilipinas at itong si former Vice President Leni Robredo. Just for comparison, tingnan natin bilang mga public servants, paano ba nila hinahandle yung sarili nila yan sa mga panahon na kailangan nilang humarap sa taong bayan, sa media, at sila ay under stress, at during the time din na sila ay cool, calm and collected. Kasi importante yan sa ating mga public servants. Dahil responsible sila sa ating mamamayan na bawat sinasabi nila ay may kahulugan at malalim ang dating sa ating mga mamamayan. Ibig sabihin, lahat ng namumutawi or lahat ng mga bagay na babanggitin nila ay magmamarka at siseryosohin ng mga taong bayan. Dahil sila nga ay tinitingala ng taong bayan, sila ay iniluklok ng taong bayan, ibinoto sila dahil sa respeto sa kanila, dahil sa paniniwala sa kanila, at dahil sa paghanga sa mga taong ito. Kaya sila ibinoto. So ngayon, ito ang pagkakataon natin na mag-compare, lalong-lalo na at pareho silang babae. At pareho silang lawyer. So may konting similarities yung kanilang qualifications. Ngayon, ang i-compare natin yung qualities nila bilang tao at bilang mga public servants. Yung isa nakapag-serve na at yung isa naman ay kasalukuyan nagsaserve. At least magkaroon tayo ng malawak na pagkilala sa mga taong ito base doon sa kanilang pagpe-present sa sarili, how to handle themselves in front of us, mamamayan,
at paano nila i-handle ang sarili nila during the times of stresses, yung panahon na galit sila, yung panahon na cool lang sila. At importante yan dahil tayo nga ay umaasa sa kanila, tayo ay naniniwala sa kanila. So, ang isa rin sa gusto kong makita ng mga mamamayan natin ay yung paano ini-express ng ating dalawang personalities na ito yung kanilang pagiging makabayan, ang kanilang pagiging patriot, kanilang loyalty sa ating bansa. Kasi, sabi ko nga, nung aking mga nakaraang episode, malaki ang problema natin dito sa West Philippine Sea. So, importante sa mga magiging leaders natin at sa mga leaders natin ngayon, yung ating mga public servants, na tama ang pag-express nila sa kanilang loyalty, sa kanilang patriotism. Ini-express dapat yan ng ating mga hinalal na public servants. Dahil tayo mga Pilipino ay dapat nagpoprotekta ng ating sariling bayan. Tayo mga Pilipino ay dapat automatic sa atin yan na ini-express natin yung ating loyalty, yung ating patriotism, ating pagmamahal sa bayan. So itong dalawang personalities na i-compare natin, tingnan natin kung paano nila in-express, paano nila in-express ang kanilang pagmamahal sa bayan, ang kanilang patriotism, ang kanilang loyalty. Kasi kahit sa pananalita, sa mga gestures, sa pagsasalita, ay makikita natin yan Isa rin yan sa mga importanteng bagay na dapat makita natin sa ating mga public servants at sa ating mga hinalal na tao at ihahalal pa sa mga darating na panahon. Kaya very important na makita natin sa kanila yung pagmamahal sa bayan. Lalo na kung ang pinag-iisipan natin ay yung darating na presidential election sa 2028. Karapat dapat ba talaga ang mga taong ito or ang taong ito na iluklok natin sa mas mataas pang pwesto at base sa kanya mga sinasabi at kinikilos? Tingnan natin. Narito na naman tayo sa isang mahalagang yugto. Nagpapasalamat ako na kasama ko kayong lahat sa oras na ito. Kayong nagbigay ng inyong tiwala at umako ng ating laban bilang laban nyo rin. Sana samahan ninyo ulit ako sa aking bagong paglalakbay. Ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito ang ating pagkakataon na makasama ang mga nasa laylayan ng lipunan tungo sa maginhawang buhay sa mas malawak na paraan. Sa isang katulad nating nakikipagpulong sa riles ng tren, natutulog sa bangka, at sumasakay sa habal-habal para maabot ang ating mga pinaglilingkuran. Ito ay isang malaking biyaya para lalo pang makapaglingkod. Tayo ay nasa posisyong ito dahil hindi natin matalikuran ang tawag ng paninilbihan. At hindi natin sasayangin ang pagkakataong paigtingin ang ating mga ipinaglalaban. Yinayakap natin ang responsibilidad na may buong pagpapakumbaba, pasasalamat at pagsusumikap. Ang mga pangarap ng ating Pangulo at ating mga plano para sa bansa ay nagkakatugma patungo sa iisang hangarin, ang mabigyan ng tunay na kaunlaran ang ating mga kababayan. The priorities of God, country, and family. My life is a testament to the power of a God whom we know by many names.
My younger self was consumed by a dream to become a doctor. I pursued a pathway that I thought could help me realize that dream. But I was directed toward another way. And now I am a lawyer. When I committed myself to governance and public service, I was also determined to finish 3 consecutive terms as mayor. That will not happen anymore. I am now the Vice President-elect. The voice of 32.2 million Filipinos was loud and clear. With the message to serve our motherland. And this message has been reiterated in my oath to consecrate myself to the service of the nation. There is a God whose will transcends the desires of our hearts. It is already February 2017, and the body count due to drug-related killings keeps growing. We are now looking at some very grim statistics. Since July last year, more than 7,000 people have been killed in summary executions. We agree that our people deserve nothing less than a safe environment, so that anyone can walk the streets safely, whether in daylight or at nighttime. But drug abuse should not be treated as one that can be solved with bullets alone. It must be regarded as it truly is, a complex public health issue, linked intimately with poverty and social inequality. As it is, in some areas in Manila where poverty is rampant, residents tell us that communities are rounded up in places like basketball courts, women separated from men, those with tattoos asked to stand in a corner, their belongings searched. People are told that they didn't have any right to demand for search warrants because they were squatters and did not own the properties on which their houses were built. They told us of the Palit-Ulo scheme, which literally means exchange heads, where the wife or husband or relative of a person in a so-called drug list will be taken if the person himself could not be found. Some of those have told us that when there's crime, they normally go to the police. Now they don't know where to turn to. Our people feel both hopeless and helpless. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Nagsama-sama na silang lahat, kinukulam pa nila ako. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Session resolution. Thank you, Mr. President. Mr. President, Majority Leader. move to resume consideration of the budget and to take up the budget of the Office of the Vice President. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, consideration is in order. May we recognize the sponsor, Senator Angara, to sponsor the budget. Senator Juan Edgardo Angara. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating Vice Pangulo at sa ating mga kasamahan. The recommended budget for the Office of the Vice President is 664,883,000, Your Honor. Mr. President, no member registered to interpolate. Maybe Senator Lapid would like to interpolate. With that, Mr. President, I move that the budget of the Office of the Vice President be deemed submitted and approved. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, the budget of the OVP is deemed submitted. Ask Thank for you. 1 minute Thank you, Your suspension, Honor. Mr. President. Ask for 1 Session minute. suspended for 1 minute.
magkano po yung budget na hiningi niyo kasi hindi na kayo nag-present? 443, ano siya, 3% increase from the 2017 budget. Yung basically, yung increase talaga namin, dumagdag sa capital outlay, saka yung personal services. Pagpasok ko kasi, maraming mga positions na dati nang created pero hindi filled up. Finill up na namin yon. Malaki yung savings namin, malaki yung binawas ng MOE. Pero nabawi yon ng personnel services saka ng capital outlay. So, konti lang yung variance actually from last year's budget, 3%. So, what do you say na pinurdo na lang yung presentation and then they approve? Hindi po agad-agad yun. Ako, nagpapasalamat tayo. Kahit handa tayong i-defend yung budget, nagpapasalamat pa rin tayo na dinispense na. Parang we took it as a sign na malaki naman yung tiwala ng Committee on Appropriations sa opisina ng Pangalawang Pangulo. Ma'am, pero initially, yung po yung amount talaga na hiningi ninyo sa DBF for 2018? Yun talaga. Kung ayaw niya sagutin, Madam Chair, so let me go through na lang with my question. Yung 125 million na ito, Madam Chair, kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic, etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget, Madam Chair. Madam Chair? Madam Chair? Yes, you may proceed. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a resource person. This hearing, Madam President. Vice President. Ma'am. I requested your research person. I requested the chairperson of the committee. Madam Vice President, just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig mo yung proceed. ka sa kanya kanina? Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question. Diba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, BBM, and other related agencies. So kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin, illegal yung paggamit nito. Madam Chair, itong mga items na binanggit ko po, Madam Chair. You cannot allow a member of the House to just claim that it is illegal. That is a notice of disallowance. That is a procedure inside the Commission on Audit. Hindi sa upuan niya. Honorable friends. Okay, thank you, Madam Chair. So, thank you for the explanation, Madam President. Okay, Madam Chair, in 11 days, ilang tao kaya at magkano kada tao ang reward? In fact, COA disallowed the whole amount spent by OVP for payment of reward. Hindi ba, Madam Chair, questionable ito? Madam Chair, the invitation letter that we received from the House of Representatives. Dear Vice President Duterte, the House Committee on Appropriations will hold briefings, hearings on the budget proposals of various departments, agencies, and corporations relative to the fiscal year 2025 National Expenditure Program as the basis of the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. Saan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Point of order lang ulit, Madam Chair. Kasi kailangan lang nating ma-establish. I would assume hindi naman po pinanganak kahapon ng ating resource person. Practice po natin sa House na para po tayo ay makapagtalakay ng budget na pinopropose para sa susunod na fiscal year. Chine-check natin paano din gumagastos yung mga ahensya even in the current year and in the past year. Also, Madam Chair, Section 162, Rulings as Precedents, rulings on questions raised by members shall form part of the parliamentary practice of the House. At practice po natin since time immemorial na hindi lang po ang proposed budget yung tinatalakay. Kasi yung performance ay dapat bahagi din ng discussion. Yun lang, Madam Chair. So, hindi natin maintindihan, Madam Chair, paano ito ginastos in 11 days. No? 3.64 million kada araw dito sa item na ito. Madam Vice, isa rin sa gusto kong makita ng mga mamamayan natin
ay yung paano paano ine-express ng ating dalawang personalities na ito yung kanilang pagiging makabayan, ang kanilang pagiging patriot, kanilang loyalty sa ating bansa. Kasi, sabi ko nga, nung aking mga nakaraang episode, malaki ang problema natin dito sa West Philippine Sea. So, importante sa mga magiging leaders natin at sa mga leaders natin ngayon, yung ating mga public servants, na tama ang pag-express nila sa kanilang loyalty, sa kanilang patriotism. Ini-express dapat yan ng ating mga hinalal na public servants. Mahirap talaga. Mahirap makabuo ng code of conduct dahil may mga bansa talagang kabahagi na innate na yung pagtutol sa pagkakaroon nito. Pero sa akin palagay, yung bansa natin, yung Pilipinas, yung dapat talagang mamuno nito. Dahil tayo yung may arbitral ruling. At kailangan nile-leverage natin yung arbitral ruling na yun para kumbinsihin yung mga kasama natin sa ASEAN na patuloy na ipaglaban ito. Representative Duterte, hindi umano trabaho ng Vice Presidente na magsalita ukol sa nasabing issue laban sa China at sa kahit ano pang bansa. Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Duterte about me and the rest. Muling tinuligsa ng grupong Akbayan si Vice President Sara Duterte matapos nitong sabihin na no comment siya sa issue ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa President ng Akbayan na si Rafaela David, lalo lamang napatutunayan nito ang anilay mapanganib na pakikipag-alyansa umano ng Vice Presidente sa China. Dagdag pa nito, ang no comment remark ng Vice Presidente ay mga salitang pagtatraidor ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa sa kabila ng harassment na ginagawa ng China laban sa mga kapwa natin Pilipino sa West Philippine Sea. 非常高兴及吉祥中国国家主席习近平、中国驻菲律宾大使王锡良和20中国公民致意大力庆祝中华人民共和国成立73周年。June 20, 中国人国庆快乐。 Ang kalungkot na kailangan pang pagdebatehan kung mahalaga ba yung pagiging honest o hindi. Di ba parang given dapat yon? Hindi na natin dapat pagdebatehan kung kailangan o hindi. Kasi yun yung important na ingredient bago pa man mag-ambisyon na pumasok sa public service. Yung integrity and yung honesty, ano siya, napakalaking factor sa integrity ng isang tao. Kung wala kang ganun, dapat hindi mo iniisip maglingkod. Kasi paano ka makakapaglingkod kung may problema ka sa sarili mo? So, para sa akin, parang nakakagulat na kailangang maging issue ngayon kung kailangan ba yung pagiging honest o hindi. Kasi given yun. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. So ayan mga kapatid, mga kababayan, yung ating ginawang munting comparison dito sa ating dalawang personalities na sina VP Sara Duterte at yung ating former Vice President na si Leni Robredo. So, napagbigay tayo ng konting background sa kanilang mga naging political career at comparison din, yung ating ginawang comparison tungkol sa kanilang qualities or yung kanilang mga personalities o yung pag-uugali base na rin doon sa mga video na lumabas sa media tungkol sa kanilang mga official statements, official stand sa maraming bagay. So,
hopefully, makatulong yan para sa ating pag-iisip tungkol sa mga magiging kandidato natin later on sa pagiging presidente sa 2028. So hanggang dyan na lang muna, mga kababayan at mga kapatid. Thank you so much for being with me today. At para dun sa mga bago lang dito sa aking small channel, please subscribe at kindly hit the notification bell plus yung the like button. Pati na rin yung pag-share kung pwede natin i-share sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak. Thank you so much at I will see you again.